Okay. Sunod no? Okay na yung sasakyan natin. Okay na, maayos na yung kondisyon, na-check na natin. Pero, kumusta naman yung driver? Marunong ba talagang mag-drive yung driver na yan? No? Marunong ba sa rules mo yan? Alam ba niya yung tamang paggamit mo ng sasakyan na gagamitin niya? Kasi baka hindi, alam ko, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, may mga driver, may code 1, 2, 3, pero ano lang yung kayang i-drive? Motor. Sa code 1. Ang lakas ng loob, sumubok sa ibang sasakyan, eh hindi nga siya trained doon. Disgrasya ang papupunta. Okay, mentally and physically fit to drive, number 39 na ako po yan. Anong ibig sabihin, bakit kailangan gano'n? Anong sabi ng LTO, para saan mo yan? Para sa ating kaligtasan. Pag pinag-uusapan ng kaligtasan, anong kailangan? Anong uri disiplina mo yan? Tayo, bilang mga tao, natural, may mga disiplina mo tayo. Tama? Dapat yung pagkabata, may disiplina naman kasi. Dinisiplina tayo ng mga magulang. Pero ngayon po, anong disiplina ang kinakailangan? Nakatuon sa mga ipinatutupad na batas. Okay, paano makukuha yung disiplina? Ano na ikaw ang program ng ating gobyerno? Pagtuklas ng kaalaman. Okay? Pero sabi nga po, knowledge is important. Lahat ng bagay ay alam ng tao, may wala. Lahat ng bagay alam mo. Okay, kungkit ka ngayon sa akin ng bagay na hindi mo alam. Anong tawag doon? Kasi lahat ng bagay alam ng tao. Kaya lamang, anong kailangan natin? Sabi kanina sa unang utos, unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kahit pa ulit-ulit ka ng exam. Hindi mo natutuklasan ba eh? Kailangan matuklasan mo muna yung karunungan. Ano po? Pero nandiyan lang yan, nasa isip mo yan. Anong kailangan lang? Kondisyon ng isip. Sa pamamagitan mo ng pag-aaral, ito ang pagtuklas ng karunungan. Ito ang pagkondisyon ng isip para magkaroon ka ng tinatawag na ugali. Anong ugali? Ugali na ang sa batas. Kasi baka ang ugali mo ay patungkol doon sa mga kamoting driver. Pwede. Dapat doon tayo sa defensive na driver ang ugali natin. Yan ang rupul sa batas. Ano po? Attitude. Yan ang ugali. Ang ugali ay isip ng tao. Nasa isip. Kaya minsan, bata, simula pagkabata hanggang sa paglaki, nagbabago-bago ang isip. Hindi sa mga natutuklasan. Nagbabago-bago. Tama po. Ang problema, ang tao may sakit na sakit. Ang kanino. Kaya anong sabi po ng LTO? Hindi po pwede, hindi sapat itong pagtuklas lang ng karunungan. Anong kailangan? We have to put it into practice para po sa tinatawag na body response. May tinatawag tayo ngayong practical driving course. Ipapractice mo. Ano yung pinag-aralan? Ano yung paano ka na-kondisyon yung isip? Ano? Anong saysay ng kaalaman kung hindi naman ginagawa? Sir, alam ko naman yan eh. Nag-seminar ako. 3 days nga ako nag-seminar. Kahit pa isang buwan. At tanong, bakit hindi? Bawal kumaliwa. Ba't kumaliwa ka? Okay, nakalagay. No right turn when the red signal is on. Ang problema, hindi ka marunong. Paano masusunod? Kaya dito, pansinin nyo, may activities ito. Okay, sa pamamagitan dito tayo tinatawag na pasado ka. Defensive car driver. Anong ibig sabihin? You are now an educated driver. Sabi mo ng Napoleon Hill, an educated person is a person who has so developed the faculties of his mind and able to get what he wants without violating the rights of others. Anong karapatan pare-pareho tayo meron sa kalsada? Karapatan maging ligtas. O? Gusto mo ligtas ka. Gusto mo pagka magdadrive ka, walang babangga sa'yo. Siyempre naman. Pero, sabi mo dito, minsan kasi, may personal intention ang tao. Minsan kasi, nalilig na ako eh. Nakared, ang tagal eh. Eh, wala naman sila nakakakita. Pero anong sabi, anong ugali natin? Ayon sa batas. Anong sinasabi ng batas? Bawal. Nakakalagang gagawin natin. Okay. So, kaya po ito, dapat meron tayong tinatawag ko na
Pakisagot po sa number 40. Educated and disciplined person. Yan ang driver. Hindi lang basta marunong mag-drive, kundi meron pong tamang disiplina. Anong disiplina? Patungkol sa mga batas na pinag-uusapan, pangunahin ng Republic Act number 4136. Okay, para saan na nga po yan? Para sa ating kaligtasan. Tandaan, disiplina ang pinag-uusapan para sa ating kaligtasan. Hindi tayo nagpapagalingan sa highway. No? Wala diyang kompetisyon. Ano kung huli kang dumating? Ligtas ka naman. Ganun lamang po yun. No? Okay. Kaya may itinuturo po dito, attitude and behavior, courtesy, and discipline. Okay, kumustahin natin ang ating mga kababayan ulit. 2009, ipinatupad ang paggamit ng helmet 10054. Kailan ipinatupad ang face mask? Last year lang. Ano napansin natin? Last year, may mga lumalabag. Ang matindi nito, nakauli po. Ito na yung sabi ko sa inyo, di ba? Kabisado, malatan, bayan, Philippines. Hanggang salita lamang, lapastangan sa batas. Ano sabi? Nakakalimit po kasi. Kaya dapat, rating mabuti. Sabi kanina, driver's license are issued only to, ikaw yung nabasa, di ba? Tama? Sino nabasa kanina pinabasa? Driver's license are issued only to deserving applicants. Isa nalimutan mo, kakalimutan mo rin yung pagbigay ng certificate. Pag nakalala mo na, aalalahanin ko na rin, yung pala kita ng certificate. Ano? Okay. Tuloy pa natin, mga kababayan mo natin. Bawal ang motorsiklo sa daanan ng highway. Bawal ang motorsiklo sa anong uri ng sasakyan, bawal sa daanan ng tao. Kaya po yan, nagkakaroon ng problema. Ito ang tinatawag na road rage. Sinabing road rage, ito rin, sa una yan. Nahuli, nabilanggo, nagkaroon ng injury. Ang matindi nito, isa. Sabi mo ng iba, alam yan ang katwiran. Lahat naman mo, pupunta dyan eh. Kahit anong ingat mo, gusto natin ipagpilit, lalo po. May tinatawag tayong boundary situations. Pero, kapag po tayo ay natuturuan sa pamamagitan ng education program, panayon ng panayon sa atin ang boundary situations. Mas nakikita mo yung possible exits. May iwasan mo ang siniraling sa buhay. No? Ang problema sa iba, nagiging sarado pa. Bakit? Dalawang klase mo kasi ito. Yung isa po, bunga ng katalagahan. Yung isa bunga ng katangahan. Hindi ko na lahat kung ano po yung dapat ipinagpipilitan ang paniniwalang ang mali at maling paniniwala at iwa. Tayo na tsuro, pero pinagpipilitan. Anong wala sa kanya? Bakit hindi kasi nakapundisyon ng ayos? Iba po yung sa may narinig ka lang, sa mayroong kang sapat na pagkaunawa. Tama? For example, may narinig tayo nag-uusap sa kabila ng kwarto. Sabi ng buhay, uuwi na natin. Darating lang, tapos sila agad ang narinig ko. No? Ang matindi pa nito, bakit asawa ko, may kausap na lalaki, ang sabi ko, kamitado ka agad ngayon. Yung pala, may perang iniipon-ipon sila ngayon. Kasi may babayaran. Hindi mo na unawan yung kung kwento. Kaya ganito yan. Pag batas ang pinag-usapan, we have to fully understand. Tama? Kaya sabi namin dito, para sa generic pharmacy, huwag ba iyang kasi pilitin mo matuklasan ang karton. Bakit? Ano pinag-uusapan natin? Kalig? Ano? Okay. Ano sabi ng Panginoong Diyos? Doon sa mga nadidisgrasya, ano sabi ng Panginoong Diyos? Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, ayun. Ano ang sabi kanina? Alam mo utos? Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan, ano sunod? Pagsunod sa batas. Bawat pamahalang itinatag ng tao ng kailangan mo, kasama kayo sa bawat pamahalang. Kaya bawat hindi sumusunod sa batas. Okay, sabi natin kanina, ano yung talata kanina? Jeremiah 29 verse 11.
may magandang plano pa po, yung plano ng Diyos para sa bawat isa. Wala namang magpaplano lang. Wala namang plano ng Diyos na magtatanong. Unfair naman yun. Okay. Ano sabi ng LTO? Dapat healthy yung mind. Paano mangyayari? Unawain mo. Pag hindi mo pa kayang unawain, akal mo na. Sige. Paano ka dito? Hanggang 2 taon dito yan. 2 taon na dito ka balik-balik hanggang hindi nakakapasa. Libre ko yan. No? Okay. Healthy body, healthy mind, hindi masaya. Okay. Kailangan have a positive attitude to the road safety, physically and mentally fit to drive, receive proper training, hindi yung basta may konting kalaman ka lang. Proper training and meron kang basic knowledge. Isa pa, mahalaga po, huwag kang magtiwala sa sariling kakayahan. Sa tagal ko pong driver, sa mga karanasan ko po, hindi lang dito sa bansa natin, iba't ibang bansa. Panalangin. The best po na, ano natin yan, kalasag natin yan, para sa kaligtasan. Okay, next, sabi ko, ng LPO, anong kailangan? Susundin mo ang mga batas. At isa pa, pag dadrive ka, sikapin mong makarating ka ng ligtas. Sir, ikaw yung makakarating, hindi yung balita lang tungkol sa'yo. Kasi pag balita lang sa karating, nasan ka na? Sa langit na ba? Yung po, pasig saan? Nagkakaroon ka na doon. Okay, lalo na kung may pamilya kayo. Laging isipin, alam po, hindi lang tayo gumagawa ng mga bagay na ito para sa sarili, kundi sa mga mahal natin sa tandaan po. Ano po? Ano man ang status natin sa buhayan. Laging ganyan. Okay. Sabay-sabay na po natin basahin. 1, 2, 3, go! Pagbayan mo yung asa. Yan ang pangako ng Panginoon. Oh. Sino ba yung bukyan? May handouts. Handouts. Okay. Wala. Okay. Pasa nga po ng walang ito. Natin. Pasa nga ng patas. Pinamagin ba? Nakapangunin natin. Ayaw. Nandiyan ang biyaya ng Panginoong Diyos. Nandiyan ang gandang kalooban niya. Ano? Nandiyan ang pangako niya. Pero, sabi niya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awa. Kailangan, sige. Any question po? Wala pong tanong? Sige, check tayo lang. Inyong